Mapagpalang gabi po sa bawat isa, higit sa ating Diyos na buhay. Ang ating pong babasahin ngayon ay makikita po sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang verse 48. At sinasabi po dito sa verse 1, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Verse 2, at narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. Verse 4, at tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro, upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Verse 5, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. And verse 6, at siya'y nagmadali at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. Verse 7, at nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat, na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Verse 8, at si Sakeo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. And verse 11, at samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem, at sapagkat kanilang inakala na pagdakay, mahahayag ang kaharian ng Diyos. Verse 12, sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili, at magbalik. Verse 13, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin, at binigyan sila ng 10 mina, at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Verse 14, datapwat kinapupuotan siya ng kanyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. Verse 15, at nangyari na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kanyang harapan ang mga alipin niyaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. And verse 16, at dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. Verse 17, at sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Verse 18, at dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. Verse 19, at sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. Verse 20, at dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo.
Verse 21, dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Verse 22, sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin, nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilalagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik. Verse 23, kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko? At nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo. Verse 24, at sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina, at ibigay ninyo sa may 10 mina. Verse 25, at sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Verse 26, sinasabi ko sa inyo na bibigyan ng bawat mayroon, katapwat ang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Verse 27, datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Verse 28, at nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. Verse 29, at nangyari, na nang siya'y malapit na sa Betfage at Betanya, sa bundok na tinatawag na Olivo, ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Verse 30, na sinasabi, magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon, sapagkat sa pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi na nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya, at dalhin ninyo siya rito. Verse 31, at kung may sino mang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagyan? Ganito ang inyong sasabihin, kinakailangan siya ng Panginoon. Verse 32, at nagsiparoon ang mga sugo, at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Verse 33, at nang kinalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, bakit kinakalag ninyo ang batang asno? Verse 34, at sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. Verse 35, at dinala nila siya kay Jesus, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. Verse 36, at samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. Verse 37, at nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang ng mangagkatuwa at mangagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita. Verse 38, na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. Verse 39, at ilan sa Pariseyo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Verse 40, at sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. In verse 41, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan na ito'y
kanyang tinangisan. Verse 42 na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata. Verse 43, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. Verse 44, at ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Verse 45, at pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili. Verse 46, na sinasabi sa kanila, nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Verse 47, at nagtuturo siya sa araw-araw sa templo, datapwat ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin. And last verse po, verse 48, at di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa, sapagkat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon.